Now, para mas maintindihan ninyo, yung risk levels, no, yung nasa monitor na nasa screen na pinakita ko kanina, yung 1 to 5, yan yung low risk, no? Then 6 to 10, moderate yung risk, no? 11 to 15, high risk na yan, no? Medyo delikado na talaga yan. 16 to 25, extreme risk. Yan po yung matrix na pinakita natin, no? Kaya ang risk matrix ay ginagamit upang masukat po yung antas ng panganib at malaman natin kung ano ang dapat nating i-priority o unahin, no? Halimbawa, example ng risk, no? Risk assessment to example, ano yung hazard, no? Wet floor, ano assessment natin dyan? Halimbawa, likelihood niya mga 4, no? Tapos ang severity niya 3. So ang risk score mo 12. High risk yan, mataas kasi maraming nadudulas, no? Tsaka yung likelihood niya madalas. So ano action taken natin dapat, no? Immediate corrective action, no? Required, kailangan action na natin. Bakit ba may nadudulas? Mayroong ba leak? Maglagay ng mga signage, no? Halimbawa naman natin, mataas ang posibilidad na yun nga, may madulas na maaari magdulot ng injury, no, sa mga empleyado o kahit sa atin. Kaya ito ay dapat agad natin aksyonan. Yun yung kinikwento ko kanina na hindi lahat dapat pansinin, monitor lang, pero merong dapat aksyonan kaagad. So security risk assessment naman tayo. Ano ang hazard? Halimbawa, unauthorized entry, mga tailgating. So sa assessment natin, halimbawa likelihood natin, no, lalo sa mga BPO, marami yan, nagte-tailgating. Sabi natin, medyo mataas 4. Tapos ang severity niya, no, 5. Mataas yan. Ang score niyan, mga 20. No, ang result niyan, extreme risk. No, extreme na siya. Kaya recommendation natin diyan, siyempre, ano i-controls mo? Ano i-control mo? Visitor. Kaya visitor management, control mo, access control, security patrol, kailangan paigtigin. Then CCTV monitoring. Bilang tayo mga security guard, no? Mahalagang atin pong matutunan, no? Dapat marunong tayong magsagawa ng security risk assessment. Kaya bilang mga security personnel, mahalagang marunong tayong magsagawa ng security risk assessment. Tinatanong din natin dapat ang ating sarili. Ano yung mga dapat nating itanong? Yung mga banta sa security, no? Na maaring magresulta sa pagkawala ng buhay, ari-arian, at mga sensitibong impormasyon. Kasama na yan sa security, no? Yung information security na tinatawag. Hopefully, sa mga susunod na ibahagi natin. No, ano yung mga tanong na dapat natin itanong? Ask yourself. Tanungin mo sarili mo pag nagro-rubing ka. What can go wrong? Ano ba mali rito? May nakita ka. How likely is it to happen? Pwede kayo mangyari to. Posible kayo mangyari to. And what are the consequences kapag hindi mo ni-report, kapag binaliwala mo? Who may be affected? Bahala na yung agency magbayad. Hindi dapat ganun. And what controls are already in place? No? Kailangan bang magdagdag ng additional na controls? Yung mga tanong na ito, sana ay maging gabay natin upang mas maging sistematiko ang ating pagsusuri sa mga panganib. Pinagmamalasakit natin yung ating agency, yung ating clients, of course, yung sarili natin. Now, where mga common mistakes in risk assessment?
Yes, meron. Number one, ignoring small hazards. Wala yan. Kumukuti-kutita pa lang yung ilaw. Underestimating consequences. Ayun nga, yung ilaw na kumukutita, binabaliwala. Failing to review risks. Gabi-gabi niya nakikita, pinababayaan niya na. Lack of documentation, hindi pa di-report. Failure to report. Sana wag tayong ganyan, no? Alam po ninyo, marami pong malalaking aksidente ang nagsisimula sa maliliit na hazard na hindi po binigyang pansin. Totoo po yan. Sana wag tayong ganun. Wag tayong nagne-neglect kapag may nakita tayo. I-report natin. Wag po nating mamalitin ng kahit anong panganib. Wag po nating na-underestimate. Lalo po kung limitado yung ating resources. Alam naman po natin na ang bawat organisasyon, hindi naman ganun kalaki yung kanilang resources. Kaya mahalagang malaman po kung alin ang ano dapat nating unahin na aksyonan. At dyan po tayo mga security personnel, inaasahan ng mga kliyente at ng ating security agency. Bago tayo magwakas, magbibigay po ako ng isang maliit na senaryo, no? Halimbawa, may isa pong security guard na napansin niya na may sirang ilaw sa parking area. Kumukuti-kutita. Sabihin, malapit na talagang mag-busted, ano? Hindi niya ito ni-report dahil may iba pa namang katabi na ilaw sa paligid, sa perimeter. Pagkaraan ng ilang araw, nagkaroon po ng robbery incident doon sa madilim na area ng parking kung saan yung ilaw na kung inireport niya sana ay baka naagapan at di nangyari yung robbery. Kaya ang takeaways ninyo rito, risk assessment evaluates the level of danger. Risk measured using likelihood and severity. Take note po ninyo. Napakalaga po ito. Risk matrix helps prioritize action. Ulam. Commercial lang po yun. High and extreme risk require immediate attention. Kamukha nga po nung ilaw, no? Maliit pero naging malaki dahil nagkaroon ng robbery incident. Proper assessment prevents accidents and incidents. Nagkaroon siya ng assessment doon, ni-report niya, naiwasan sana. And effective risk assessment saves lives and resources. Ito po yan. Kapag liligtas ng buhay at ari-arian. Ay, tinitinda mo. Tandaan po natin, ang hazard na hindi po nasusuri ay mapanganib. Now, ano ang takeaways natin dito bilang mga security guard? Tandaan natin, risk assessment evaluates the level of danger. No? Nasusukat natin, natatasan natin yung level ng danger. No? Number 2, risk is measured using likelihood and severity. Yung kanina sa unahan ng ating pag-aaral. No? And risk matrix helps prioritize action. Sa pamamagitan yung matrix na pinakita natin kanina, nakikita natin ano yung dapat natin bigyan ng priority na aksyonan. And high and extreme risk required immediate attention. Sama pa rin yun kanina sa matrix, no? Yung level, no? Ano yung dapat bigyan natin ng atensyon. And proper assessment prevents accidents and incidents. Pag tama yung ating assessment, na-preempt natin na magkaroon ng aksidente at insidente. And effective risk assessment saves lives and properties. No? Totoo naman yun ang fundamental duty natin, mga security, to save lives and properties, sources, no? Kasi po ang hazard ay hindi po ito masusuri ng panganib na naghihintay lamang tayo ng pagkakataon upang magdulot ng aksidente. Ang mahusay po na security professional ay hindi lamang po basta nakakakita ng mga panganib, kundi marunong din pong magtansya, sumukat, at alam niya kung ano yung dapat bigyan prioridad upang mapigilan po ang mas malaking pinsala, damage o sakuna. Sana po ay may natutunan tayo sa module 3 na ito, ang ating pong motto, assess the risk before the risk as SSU.
At suriin po natin ang panganib bago ito magdulot ng pinsala. Again, this is Doc F. Santos, Munting Kalaman, Dagdag Kalaman, always saying ingat po tayong palagi at mabuhay.